morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po. Ako'y si Tito Noyes Vlogs po, mga kababayan ko. Mga kababayan ko, ito si Attorney Larry Gadon. Siya ang ngayon yung pinaka secretary ng poverty, anti-poverty sa mga kababayan ko. Although siya ay opisyal ni Pangulong Bongbong Marcos, ako'y sinusuportahan ko pa rin siya. Pero yung boss niya, medyo ako'y nag-aalanganin na PBB ang mga kababayan ko. Pero ibang usapin naman yun, mga titos, mga titas Ang sabi kasi ni Secretary Level ba ito? Okay. Secretary Larry Gadon, alam mo, grabe itong inquirer. Ang sabi po, disbar. Actually, na-disbar po siya, mga kababayan ko Dahil doon sa mga past na mga actions niya, nagmumura siya, and then, madami siyang nagawang pagkakamali. Pero, sana mag-apela si Secretary Gadon, si Attorney Gadon, mga kababayan ko. Ang sabi niya, mga kababayan ko, ang kahirapan daw ay haka-haka lamang. Imaginary daw, mga kababayan ko. Well, maybe siguro may punto rin to si Attorney Gadon, si Secretary Gadon. Kasi, depende sa tao yan, mga kababayan ko Kami, mga kababayan ko, ang kapatid ko is, lahat kami magkakapatid is 7 kami, mga kababayan ko, namatay na yung ate ko. 7 po kami, lahat kami, mga senior na. So, 6 na babae, ako na lalaki, mga babayan ko. Ang trabaho dati ng tatay ko po is only, yung unang trabaho niya is security guard po siya. Or, sa Malacanang po, mga 1950s po yun. And then, nagtrabaho siya sa bangko. Gaano ba kalaki ang sweldo ng tatay ko noon? 7 po kami. O, paano nag-aaral kami, mga titos, mga titas. So, ang ginawa ng tatay ko na lang, nag-loan. Nanay ko, underwriter ng insurance. Medyo hindi pa maganda insurance noon. Mababa lang ang mga komisyon. Pero, napagtapos din po kami, mga kababayan ko, sa pamamagitan ng pag-uutang. Oo. Ang hindi lang nakatapos sa amin yung isang sister ko, pero basta from rags to riches matawag doon yun. Ganun na lang sasabihin ko. Ang sabi pa ni Gadon, mga kababayan ko, na ang kahirapan daw, merely imaginary things daw, mga kababayan ko. Parang, depende nga Kung magsisikap ka, na magtatrabaho ka, noong panahon mga 80s or 90s, or 2000s, mga kababayan ko. Pag magsisikap ka, syempre, makakakain ka, makakabili ka ng gusto mong pagkain, mga kababayan ko. And then, sinasabi pa niya, anong naghihirap ang mga Pilipino? Ang daming tao sa mall. May punto rin si Attorney Gadon doon, si Secretary Gadon. Pero Attorney Gadon, paano mang ibang mga lugar naman na talagang mga depressed area dyan? Maybe, siguro, hindi sila nagsikap, mga kababayan, kaya nararamdaman din ang kahirapan Kasi ngayon, mga kababayan ko, maski kahit anong kayod mo, kahit anong sipag mo, kung ang gobyerno natin ay hindi tayo tinutulungan. For example na lang, mga kababayan ko, every 2 months na lang, nang tataasan yung mga, nasabi ko na ito nang tataasan ng mga presyo ng mga fast food, mga fast food variants, mga babayan ko. Unti-unti nilang tinataas, mga babayan ko. 3 piso, 5 piso, 10 piso. Yung dating ang palabok dyan sa bubuyog na yan, nag-start po yan mga year 2020. Dati is 75 pesos. O bago mag-COVID. Ano nyo kung magkano na ngayon yung palabok nila? 130 pesos. Tinan mo? Pero, may mga buibili pa rin ng gano'n na mga variants ng mga palabok o spaghetti. Ang problema lang sa atin, mga babayan ko, o sa mga fast food chain na yan,
Hindi natin deserve yung serving nga nila. Dati, ang hamburger po is minsan lumalampas pa sa palad ko. Malaki ang palad ko po. Ngayon po, halos gitna na lang ang palad ko yung hamburger nila. Pandi burger nga po eh. Pero, nagbabayad tayo ng eksaktong halaga. Oh. Depende nga yan sa sa sitwasyon ng tao, mga kababayan ko. Kung talagang ang kahirapan is only haka-haka, imaginary daw. Maybe sa iba. Sa amin na nga, di ba? Talagang nagpursigi akong makatapos ng pag-aaral. Yung panganay kong kapatid, division of labor eh. Ang tuition fee sa mga magulang ko, ang baong ko sa kanya. Kasi yung baong ko noon, mga kababayan ko, 1980s, 100 pesos po. Sa isang linggo. Tingnan nyo. Sa ganyan ba, magkakasya ang 100 pesos mo kung pumapasok ko sa eskwelahan? Baka pagrida ka pa ng anak mo. Ang pinaka-average ng baon ng mga bata ngayon, mga estudyante, 300. To 500. Depende nga, mga kababayan ko. Kaya, may punto rin to. Pero, huwag naman idadela ni Secretary, na daming tao sa mall eh. Pero talagang totoo, yung May 1 nga eh. Namasyal kaming pamilya, kasama ko si sir ko. Ang daming tao nga. Paano ibang lugar naman dyan? Dapat minsan din, ang DTI, tulungan din tayo. Hindi kayo nagmamonitor ng presyo eh. Di ba? Hindi kayo nagmamonitor, hindi nyo kami tinutulungan. Paano yung mga isang kahit tuka? Mga hand to mouth lang. Kung may mga empleyado, mga obrero dyan na hindi sila nagsisweldo ng minimum, minsan may 400 a day yan, may 500 a day. Paano kayo matutulungan? Mag-monitor kayo kahit ibaba nyo lang ang presyo. Yun siguro, talaga mararamdaman ng kahirapan. Di ba? Kaya depende nga sa sitwasyon, mga babayan ko. Kung hindi ka masipag, wala kang mabibiling pagkain. Kung hindi ka na magtatrabaho, hindi ka makakabili ng gusto mong pagkain. Pero, nagtatrabaho ka nga, nagsusikap ka, nagtataasan naman mga bilihin. Dati, nagmimirenda ka. Dati, kumakain tayo ng 5 times a day. Ngayon, 3 times a day na lang. Almusal, tanghalian, lunch, and dinner. Yung iba, tinitipid na lang, huwag na may merienda. Kasi sa kamahalan nga ng bilihin nga eh. Di ba? Maski anong sikap mo ngayon, maski anong trabaho mo ngayon, kung talagang pinapatay naman tayo sa presyo ng bilihin, wala rin. Alam mo, pag sumisweldo ka ng 20 mil ngayon, itong taon na to, tapos 3 anak mo, college, paano? Paano mo mapapag-aral? Mag-loan ka. Magkano bang monthly yung hinuhulugan mo? Utilities mo, babayaran mo pa. Tubig, internet, kuryente. Talagang dapat iba-budget natin yan eh. Pero yung sinabi ni Secretary Gadon, may point din. Noon pero sa ngayon, grabe. Kami nga ni Mrs. every other day nag-grocery. May kasabay ako, 2,500 ang ginogrocery niya. 3 karne lang. Yung iba mga chichirya. Yun, wala rin eh. Depende nga sa tao yan kung anong bibilin mo eh. Kaya lang sa sobrang ngayon, taas ang presyo. Maybe doon mararamdaman natin ang kahirapan. Di ba? Kayo, kung anong interpretation nyo sa sinabi ni Secretary Gadon na ang kahirapan ay haka-haka lamang. Imaginary lang, mga kababayan ko. Shoutout muna tayo Pasensya na po nag-automatic, hindi ko answer nakakainis ka. Sana bumalik yung mga dito sa mga titas. Ang isa shoutout ko ay si Cherry Papa's Adventure, Ate Ruby Vlog, Oxystal, Sinjin Vlog Official, Michi Tigerfield, Shirley Mendrano, Jane Barona Vlog, Doc Juday, Coach MB, Mama Lynn Official, Amlena Vlog, Tessa Balo Official, Simply Grace, Nani Eva TV, Jovan Di Motorista, Di Papaya, Di Buko, Di Pumpkins, Principal Kim, Mayang Vlogs, Chubbs de la Cruz, May Bunso, Latina Pace,
Eldon SK Vlog, Reps SK Jamming Vlogs, AR Purple, My Bid, Junito Marinado, Myra T. Sanchez, Myra, musta ka na? Kapitek TV, Rhea May Parudino, Tony Marcial, Rizal Easy Mix, NJ Mix Vlogs, Lovely Mood Forever, Angel Mix Vlogs, Erlyn Hugs, Casablanca, Natasha Mix Vlogs, Mami ni Raj, Eunice and Burgess Tandem, Baby Yashi Official, Malus TV, Guwapong Lalaksot, o sino ba to? Jana Mix Vlogs, Benji Opa Sanchez, Angeline Long Johnson ng New Zealand, Dems Cake, Sweetie Cake Channel, Nuna Wonder PH, Jurens Vlogs, Ella Kimo, congrats again, Cindy Mini TV, Eris Neris, where are you now? Evelyn Official, Evelyn Orase, Ati Isabel, Tess Padulina, Nina Lareswa Lorzano, Marites Coco, Just TV, Angie of San Francisco, Ferdy Albino Kapaternaga, Rosmer Adventure, Family Flower Vlogs, Jovis Official Channel, Choice Lumawi, Tita Pearl, Boss Anin, Girlie Mercer, Casey, Banana, Baby Abby, life must go on, ha? Sarah Vlog, JC is over, Dayang Lovelace, Texam, Glendy Anuel, Mother Earth, John Carol Vlog, Beth Pilapil, Ichel Vlog, Kapangok Vlog, Maricel Vlog, and then Karigatan TV, mga kababayan ko. Mga kababayan ko, nararamdaman nyo ba ang ngayon? Hirap ng buhay ngayon? Maski sumisweldo kayo ng 50,000 kada buwan, 30,000 kada buwan, dahil sa sobrang mahalang bilihin. Medyo tayo, kung gusto nyo bumili ng mga panibagong mga ganitong gamit, mag-i-stays muna tayo, pagtsagaan muna natin to. Pero grabe talaga sa mga mall. Ang dami ng mga bumibili pa rin ng mga ganito, telepono. Maybe siguro nagtipid sila, nag-ipon sila. Kaya ang kahirapan mga babae ko talaga is depende sa sitwasyon ng isang tao, mga kababayan ko. Huli na lang ako napapansin ko, dito sa may banda sa amin, malapit kami sa sa Timog or Channel 7. May barangay po dyan. High school pa ako, andyan pa rin sila mga babae ko. Mga depressed area. Mga informal settlers, ika nga mga babayan ko. Bakit di sila umaasenso? Tinutulungan sila ng gobyerno naman. Sino may problema? Sila na ang may problema. Maybe hindi ang gobyerno. Di ba? Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo. Peace and lahat. Bye.